Hello mga asawa, so for this video, gawa tayo ng makeup look which is pageant makeup. If you want to learn how I do it, just keep on watching. So my model here is Jamaica. We need to cleanse her face para maging malinis. And kasi may makeup siya kanina, so para din matanggal yung mga excess makeup and oil sa kanyang face. Ayan. So here I'm using Parma Yard for her moisturizer and primer. When we are using moisturizer and primer, we should be generous to put para lang mas matibay and makapit yung base ng foundation natin mamaya. Ayan, we are cleaning her brows para mamaya is ready na yung brows niya and wala nang aberya. So dito, sinishave ko lang yung excess hair niya and sinusunod ko lang din yung shape ng brows niya talaga. For her foundation, I'm using O2O foundation. If you want na medium to full coverage pero lightweight, you can try this one. Sobrang ganda niya sa balat. See how gorgeous that is? Sobrang plakato niya ngayon. Ang ganda ng lapit niya sa balat. Wow! I'm blending her foundation using a dense brush. Ayan, ika-close up natin. Tingnan mo naman, di ba? Napaka-flawless. Sobrang smooth, sobrang ganda ng lapat sa skin and also pasabog basta yun. So here, I'm using the Detail Cosmetic Fresh Filter Concealer in the shade of Chestnut for her bronzer. So yun, nilagay ko lang siya sa nose and then her temple, tsaka sa under her cheeks and jawline. Para mas ma-define, and yun, sa lips din. Para mas magbigay ng plump sa lips niya. Yeah, I'm blending it with angle brush para mas precise yung pag-blend natin ng contour. So here, I'm using a sponge para mas ma-blend natin ng maayos yung contour niya and mas, seamless looking siya. At wala tayong makitang harsh lines. Ayan. So here, biniblend lang natin yung kanyang nose contour and dinadrag natin siya sa malapit sa inner corner ng kanyang brows para mag-connect siya sa eyeshadow na gagawin natin later. So here, naglagay lang tayo ng red na liquid blush para mas gorgeous siya. Opo. Kasi daw mas natural daw tingnan pag red daw ang blush. After natin ma-blend yung liquid niya, mag-set na tayo ng powder using this 1020 loose powder. Pasabog din tong powder nito kasi sobrang fine niya. Nakita niyo naman, di ba? Gagamitin natin siya sa kanyang under eye, sa kanyang whole face. Tignan nyo kung gaano ka-smooth at gaano ka-flawless yung base niya, pasabog. So here, i-define lang natin yung contours niya. I'm using the Nichido Contour and Highlighter Palette. So for her eyeshadow, I'm using the DW eyeshadow palette, 3 layers in the shade Nude. Opo, ayan, may eyeshadow tayo dyan, highlighter and blush, and also the pressed powder. Napakalaki ng pressed powder and madaming laman to, promise. So here, I'm using the light brown warm shade sa palette na to para magkaroon ng transition sa buong eyelids niya. So here I'm using the next deeper than the eyeshadow that I used earlier
to deepen up the corners of her eye, which is her crease and yung bone ng kanyang nose sa inner corner. So dito naman gagamitin natin yung darkest eyeshadow sa palette na to para mas lubog yung areas na nilalagyan natin and mas mag-darken siya kasi nga pageant makeup tong ginagawa natin. Para sa shimmer niya, gamitin natin yung lightest eyeshadow shimmer sa kanyang mga mata para mas magkaroon ng definition yung eyes and syempre glittery yung mata natin. Yan. Para siyang soft cut crease din. Here yung close-up look niya. Di ba, pasabog. Walang concealer yan pero sobrang pigmented. Dito naglagay lang ako ng mas darker na shimmer eyeshadow para mas blended siya. Tignan, hindi siya harsh. Dito nagtap lang ako ng chunky glitters sa kanyang eyeshadow para mas mag-pop yung eyes niya. And nilagay ko lang siya sa middle kasi medyo dark yung glitter na yan. So yun, same lang din kung anong nilagay ko sa eyelids niya, ganun nilalagay ko sa lower lash line niya para mas blended or hindi magbukang putol yung eyeshadow natin. Ayan, nilagay ko din yung darkest shade sa eyeshadow palette para magkaroon ng definition yung kanyang eyeshadow. Ayun na yung gagamitin natin sa kanyang egyosa, sa paggawa ng kanyang egyosa, yung darkest shade and yung shimmer na lightest shade ang ilalagay natin sa kanyang lower lash line para mag-pop yung kanyang egyosa. Ganun din sa kanyang inner tear duct. So here I am using the DW pressed powder sa kanilang palette para ilinis yung eyeshadow niya. So, gamit tayo ng O2O eyeliner para sa kanyang eyeliner. Ba naman? OA. Charis. So, ang ganda ng tip ng eyeliner na to kasi ano siya, brush siya, hindi siya yung sponge. So, ayan, mag-test tayo. Sobrang black niya, sobrang itim, and sobrang waterproof. Look kung gano'ng kaitim at ganda yung eyeliner na yan na para bang tutusukin kanya, bes. Opo. So, dito curl lang natin lashes na using this Polash curler. Ayan. And para sa mascara naman niya, gamit tayo ng Hyper Curl ng Maybelline. Ayan. Pasabog! Lagyan natin ng mascara yung upper and lower ng eyelashes niya. Then here, magkakabit na tayo ng lashes using this. Opo. From TikTok lang din. Yung lashes na to. It is a Taiwanese lashes. And sa applicator ko, Polash pa din. The Polash tweezers. I-push lang natin yung lashes pataas para mag-lift siya. And makita natin talaga yung effect ng lashes. So ayan, after natin mag-lashes, magkita tayo using this Focal Your Eyebrow Cream and Concealer. 2-in-1 na siya. May pomade na siya and may concealer. As you can see here, may pomade siya and concealer. And I'm using the shade number 1. You like this shade, and ayan, sobrang pigmented niya and wow, din siya. O, diba? Pasabog yung concealer niya. Natakpan niya yung eyeliner kanina nalagay natin. So here, gamit ko rin dito yung libreng brush na kasama ng Focal Your. Nakalimutan ko siya, maglalagay tayo ng lash glue from CC para mag-laminate tayo ng brows. And ayun, after natin maglagay is kailangan natin i-brush up yung brows niya. And also, i-shape na rin natin yung brows niya. Dito, gumamit na ako ng mas malaking brush para mas precise and also
hindi mahirap humawak ng brush sa paglalagay ng brow pomade. Sa harap naman ng brows niya, gawa lang tayo ng hair-like strokes. So dito ginagamit ko na yung focal year na concealer doon sa brow pomade kanina, and nililinis ko lang yung under ng brow niya or the brow bone. So kuha tayo ng fluffy brush para i-blend tong concealer kasi may harsh line siya, para mas seamless siyang tignan mamaya. Ito naman yung side-to-side comparison nilang dalawa. Di ba? Plakado from this to this. Plakado. Ayan, nagawa ko na din yung kabilang brows. Di ba? Pasabog siya, di ba? Nakaganda talaga ng look pag maganda yung kilay. So, balik tayo sa DW na to. Kunin natin yung dalawang blush na yan. Pagsamay lang natin. And, mag-focus lang tayo sa apples of her cheeks para plakado. Ayun, nalagyan ko din yung chin and nose niya para balance yung ating blush. Tsaka yung forehead. Get natin tong highlighter from DW ulit and i-place naman sa high points of her cheeks, brows, nose, and lips. So for her lips, gumamit lang ako ng lipstick palette, and nakalimutan ko na kung anong brand nito, pero siya, international brand siya. So kumuha na ako ng nude na lipstick na medyo na may pagka-dark, pero mamaya mag-light din yan. So here, I make sure na dapat lahat ng lines is malalagyan natin ng lipstick para mas buo and precise yung paglalagay natin para hindi siya kalat-kalat. Opo. Kaya gumamit ako ng flat na brush. After natin maglagay ng nude, naglagay tayo ng red lipstick dun sa gitna ng lips niya para magkaroon tayo ng gradient effect. Para Korean lang, fresh lang, diba? Opak, plakado. Ayusin natin yung hair niya, and here is the final look.